Magandang umaga sa lahat ng narito sa lugar ng Kinet Market, Public Market. Kami ay taga Taytay Rizal, mga kapatid. Kami ay nanggaling doon, kami ay naglakbay upang ibahagi namin ang salita ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, tumayo kayo at ibahagi niyo ang salita ko. Mga kapatid, tandaan nyo yan, na sa panahon ngayon na hindi dapat tayo patumpik-tumpik, mga kapatid. Kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ay manalangin muna upang bigyan natin ang posisyon ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga puso't isipan, mga kapatid. Praise Lord, Yeshua, Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dinala mo kami dito sa Kinet Public Market upang kami ay magbahagi ng iyong banal na salita. Salamat sa kalakasan, kalusugan, sa mga aming driver, sa mga kapatiran. Iningatan na tayong Panginoon ang aming sasakyan. Salamat at nakarating kami dito sa iyong tinuro. Ang banal na Espiritu, yan ang nag-guide sa amin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Naway i-download mo sa akin, Panginoon, ang aking sasabihin ngayon at balutin mo rin kami na yung banal na tubok, Panginoon, upang hindi kami makita ng mga kaaway o sino man nangungutya sa mga lingkod mo, Panginoon. Kaya sa umaga ito, Panginoon, naway ang nakikinig ngayon, buksan nila ang kanilang mga puso't isipan na dapat lang siya ang unahin. Kaya ito ang lahat-lahat tinataas namin sa iyong banal na pangalan ng Yeshua, HaMashiach Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Mga kapatid, ang mensahe na pinaabot sa atin ng Panginoon ngayong umaga, bakit nga ba tayo ay nananalangin? Mga kapatid, bakit nga ba tayo ay nananalangin? Tandaan nyo yan, sa oras tayo ay may mga problema, mga pagsubok. Ano ang dapat natin gawin? Tayo ay mananalangin. Dahil ito ang daan, mga kapatid, upang tayo ay makalapit sa ating Diyos na si Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Siya ang daan upang tayo makalapit sa Kanya. Upang natin siya makausap, mga kapatid, ng malapitan, no? At tayo ay mananalangin sa Kanya, lalong-lalo na sa pag may mga trahedya, mga kapatid, sa ating Panginoon tayo lalapit, may bagyo. Kailangan natin manalangin, mga kapatid. May mga problema sa pamamahay sa ating mga pamilya. Kailangan natin ang manalangin, mga kapatid. Kaya kailangan natin manalangin upang tayo ay makalapit sa Panginoon. Gaya na tayo ay may karelasyon na kailangan natin siya ay kausapin. Maari lang oras-oras, bawat minuto, bawat segundo, kakausapin natin ang ating Panginoon upang tayo ay mapalapit sa Kanya dahil siya ang daan patungo sa Kanya. Ang sabi sa Thessalonica 5:17, manalangin kayo ng walang patid na parang relasyon. Hindi nabubuhay ang relasyon kung hindi tayo mag-uusap. Kaya mga kapatid, maaari lang gamitin natin ang salitang panalangin dahil ito ang way para tayo makalapit kay Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Lahat ng ating mga suliranin, mga kapatid, kung ang mga problema natin, ang ating daan lamang yung panalangin. Upang tayo din makahingi ng lakas. Mga kapatid, kung ano man mayroon tayo ngayon, ito ay nagdagaling sa Kanya, mga kapatid. Bukay, tatlupay, mga kapatid. Ilaya tayo sa mga tukso, kaya tayo manalangin, mga kapatid. Kaya ito dapat natin tandaan na ang panalangin ay kailangan sa
ating buhay. Ito ay ating panangga sa ating buhay dahil pag hindi tayo manalangin, anong mangyayari sa atin? Yung may problema nga nung tayo, ano dapat natin gawin? Hindi dapat tayo mananalangin. Lahat ng ating gagawin sa araw-araw tayo ay nananalangin. Lalo-lalo na sa ating pagtulog. Tayo ay mananalangin din na tayo ay gabayan sa ating pagtulog, mga kapatid. Upang sa ating kaligtasan dahil sa Satanas, andyan lang sa ating tabi, mga kapatid. Pag hindi tayo makahingi sa Kanya ng gabay, kailangan tayo manalangin palagi na tayo ay gabayan sa buong magdamag upang tayo ay iligtas. Dahil maraming mga kapatid na sila ay natutulog lamang, ngunit kinabukasan pagising ay wala na. Sila ay malamig na, sila ay bangkay na dahil hindi nila kinikilala ang Panginoon na si Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Hindi sila nananalangin na sa pamamagitan lamang ng panalangin tayo ay mapapalapit sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong kung may mga problema tayo sa ating mga katawan, mga karamdaman, sa ating kalusugan. Mga kapatid, kailangan ito ay tayo manalangin. Mga kalakasan natin dahil siya ito nagbigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Siya nagbigay ng kalakasan sa atin. Siya ang ating provider, mga kapatid. Kung wala siya, wala tayo ngayon. Wala tayo dito sa ating kinatatuyuan. Nang hindi na tayo, hindi tayo makahakban, mga kapatid. Dahil tayo ay nanghihina. Hindi tayo bibigyan ng kalakasan. Kaya mas mahalaga ang manalangin, mga kapatid. Pag tayo ay may karamdaman, magkasakit, kailangan natin ang panalangin, mga kapatid. Dahil ito ay mas mahalaga sa bawat isa sa atin. Tandaan nyo yan. Manalangin din tayo, mga kapatid. Lalo-lalo na sa itong bansa natin, dapat natin din ito panalangin. Dahil nag-aaway-away na ang ating bansa. Lahat ng mga kalamidad, lindol, bagyo. Dapat maalala mo tayo, mga kapatid, kailangan natin ang panalangin. Kaya ito ang binigay sa atin ng mensahe ng Panginoon na dapat tayo lahat na nakatira dito sa bagang ng lupa, tayo ay manalangin upang tayo ay maligtas, mga kapatid. Dahil sabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyong sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. At magilan na ng panalangin at pasasalamat na lahat ng mga alalahanin ay binigay natin sa kay Lord. Tandaan niyo, mga kapatid, kung ano man, huwag tayong mabalisa, mga kapatid. Huwag natin isipin ang bukas. Isipin natin ang ngayon kung paano tayo mamumuhay. Dahil ang Diyos, nakahanda siya magbigay sa atin. Mag-provide kung anong ating pangangailangan. Sumunod lamang tayo sa Kanya. Kailangan siya ay unahin natin, mga kapatid. Dahil siya itong ating tagapagligtas, ang siya nagbibigay sa atin ng buhay. Siya rin mismo ang kukuha ng ating buhay. Kaya dapat tayo, mga kapatid, na tayo ay mananalangin sa Kanya, uunahin na lagi paggising. Magpapasalamat tayo, mga kapatid. Magpasalamat tayo na tayo ay buhay pa, ginising niya, na may hininga pa. Kaya magpapasalamat din tayo sa ating hininga, na tayo ay ginising niya sa buong magdamag. Yung hangin na sariwa, ito ay ating pasalamatan din dahil pag wala tayong hangin, ano mangyayari sa atin? Tayo ay mamamatay. Pag tayo ay magkasakit, nasa hospital tayo, kailangan natin ang oxygen, tayo pa ay may babayad. Samantala, itong binibigay sa atin ng Panginoon na yung sariwang hangin, na dapat natin ito ay pasalamatan. Mga kapatid, tandaan niyo yan. Naririto kami upang mangaral, magpahagi ng salita ng Diyos kung ano man ang aming natutunan. Ito ay amin din binabahagi sa inyong mga kapatid. Magpasalamat din tayo sa mga biyaya na
pinagpapaloob ng ating Panginoon. Malaki may kumaliit, mga kapatid. Ito'y dapat natin pasalamatan dahil ito ay nagmumula sa Kanya. Kahit man anong bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, dapat ito natin pasalamatan, lalo-lalo na ang buhay, ang ating buhay na pinakaloob na sa atin. Dahil ito ay biyaya natin, biyaya ng Panginoon sa atin, itong ating buhay, yung ating lakas, yung ating kalusugan. Dahil pag hindi tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, tayo ay walang mangyari sa atin, tayo ay mamamatay. Kailangan natin, mga kapatid, manalangin, magsisi sa ating mga ginawang kasalanan. Talikuran na natin yung mga maling gawain, maling landas, na kailangan natin ito ay hindi na natin balik-balikan pa. Kailangan maging malinis ang ating mga puso dahil ang sabi ng Diyos sa Mateo 5:8, mapalad ang mga taong malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos. Kaya mga kapatid, at maging mahabagin din tayo sa ating kapwa mga kapatid. Sabi din sa Mateo 5:7, mapalad ang mga taong mahabagin pagkat kahabagan tayo ng Diyos. Mga kapatid, kailangan tayo magbago na sa panahon sa Panginoon, sa ating Panginoon. Malapit lang dumating. Kailangan tayo magbago dahil ang sabi ng Diyos sa Kawikaan 29:1, ang taong nagbabago, mga kapatid, sila ay maliligtas at ang hindi nakikinig ng payo ay mapapahamak. Mga kapatid, yun lamang ang salita ng Diyos na may biyok sa inyo ang mga puso, isipan niyo mga kapatid upang ito ay titipo sa inyong mga puso ang salita ng Diyos. At kami dito ay nangangaral ng libre lamang, walang kapalit, kung hindi ang makinig lamang sa salita ng Diyos. Dahil ito ay ito ang daan upang tayo makalapit sa Kanya. Tayo ay manalangin mga kapatid. This Lord, Yeshua Mashiach, Jesus Christ, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, dito sa Kilip, Public Market. Kami ay pinahintulutan nila ng mga nakatira dito upang kami ay magbahagi ng ibanal na salita. Maraming salamat sa mga nandirito ngayon na may ingatan sila, Panginoon, ilay sa mga kapangamakan, mga karamdaman, aksidente, lalo-lalo na yung mga drivers. Ingatan sila sa kanilang pagdadrive, Panginoon, huwag silang pabayaan, Panginoon, na makarating, kung sila makarating sa kanilang paruroonan, yung mga nagtitinda din mga kapatid. Ingatan din nyo ang inyong buhay. Manalangin kayo palagi sa Panginoon upang tayo ay bigyan ng biyaya. Totoo noong araw ako hindi pa manalangin. Hindi ako marunong manalangin, mga kapatid, noong araw. Ngunit nung ako ay hubog ng salita ng Diyos, ay ko ay natuto, glory to God. Kaya sa umaga ito, Panginoon, aming tinataas sa iyo ang lahat-lahat na namin ginagawa ngayong umaga dito sa Tinit Public Market, naway na unawaan nila ang salita ng Diyos. Ito lang ang salita ng Diyos. Ruwaka, Yeshua, Shalom. God bless sa lahat na nakikinig.